May kilala ka bang tao na pag may biyaya na, nakakalimot na sa Diyos? Yung dati laging nananalangin nung walang-wala pa, pero nung medyo umasenso na, bihira na magsimba, bihira na magpasalamat. O baka minsan tayo rin yun? Sa Deuteronomio 26, inutusan ng Diyos ang Israel na dalhin ang kanilang unang ani bilang handog. Habang naghahandog sila, kailangan nilang alalahanin kung paano sila iniligtas ng Diyos mula sa Ehipto at kung paano sila dinala sa lupang pangako. At hindi lang yun, inutusan din silang tumulong sa mga Levita, balo, ulila, at dayuhan. Sa madaling salita, huwag mong kalimutan ng Diyos kapag pinagpapala ka na. Noong panahon ng Israel, ang unang ani ang pinakaimportanteng parte ng kabuhayan nila. Kapag ibinigay mo ang unang bunga, parang sinasabi mo, Panginoon, nagtitiwala ako na ikaw pa rin ang magpo-provide bukas. Hindi tira-tira ang binibigay sa Diyos. Una at pinakamaganda. At habang naghahandog sila, hindi lang basta ritual yon. Inaalaala nila ang kwento kung paano sila iniligtas ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto. Kasi alam ng Diyos mabilis makalimot ang tao. Kapag gipit, Lord tulong. Kapag okay na, busy ako Lord. Pero sabi ng Diyos, alalahanin mo kung saan kita hinugot. At may isa pang malalim na punto dito. Hindi lang pagsamba ang gusto ng Diyos, gusto rin niya ng malasakit sa kapwa. Kaya kasama sa utos ang pagtulong sa balo, ulila, dayuhan, at nangangailangan. Ipinapakita rito na ang tunay na pananampalataya, hindi lang nasa bibig o simbahan, nakikita sa pakikitungo sa tao. Tanong: kapag may blessing ka, sino unang naalala mo? Sarili mo? O Diyos? Minsan gusto natin ng himala pero nakakalimutan natin magpasalamat kapag dumating na. Ang Deuteronomio 26 nagtuturo. Unahin ang Diyos. Huwag kalimutan ang pinanggalingan. Maging mapagpasalamat. At gamitin ang biyaya para makatulong sa iba. Kasi ang blessing na walang gratitude nagiging pride. Pero ang blessing na may pasasalamat nagiging pagsamba. Kung susuriin mo ang buhay mo ngayon, makikita ba ng Diyos na inuuna mo siya? At may tao bang pinagpapala ka ng Diyos para tulungan pero ini-ignore mo lang? Tayo'y mag-pray. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng biyayang binibigay mo sa amin. Patawarin mo kami sa mga panahong nakakalimot kami kapag okay na ang buhay. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat, mapagbigay at tapat sa iyo. Tulungan mo kaming gamitin ang aming pagpapala para makatulong sa iba at hindi lang sa sarili namin. At paalalahanan mo kami lagi na lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may natutunan ka rito, comment mo. Hindi ko kakalimutan ang kabutihan ng Diyos. At share mo ito sa taong kailangan maalala na ang blessing ay hindi dahilan para lumayo sa Diyos, kundi dahilan para mas mapalapit sa Kanya.